Could you please tell your seatmate, you are blessed. You know why you are so blessed? Because God's plan for you, God's plan for this church is to be successful. God says in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Grabe! Ang plano ng Diyos ay magkaroon ka ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Doon po sa text na binasa sa atin kanina, doon sa ating aralin ay nilinaw na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. 1 Corinthians 15:57 says, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Sa makatuwid, mga kapatid, ang ating tagumpay ay hindi dahil sa feng shui. Hindi kontrolado ng mga bagay-bagay sa ating paligid ang ating kinabukasan. Tanging Diyos lamang ang may kontrol ng ating kinabukasan. Ang ating tagumpay ay hindi din dahil sa guhit ng ating palad. Tingnan niyo yung palad ninyo, may guhit ba? Pag walang guhit yan, iba na kayo. So hindi po dyan nakasalalay ang inyong kapalaran sapagkat yung kapalaran natin ang gumuguhit ay ang Diyos. Ang nagtatakda ay ang Diyos. However, God won't do it alone. Kailangan tayong makiisa sa Diyos para matupad ang maganda niyang plano at pangarap sa atin. Kailangan tayong makipag-partner sa Diyos. Ngunit, paano? Ang sikreto'y inihayag sa atin doon sa 1 Corinthians 15:58. Sabi doon sa Tagalog, sa Mabuting Balita Biblia, "Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya." At sa English, doon po sa New International Version, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable always, abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord." So batay sa ating aralin, naririto ang mga dapat nating gawin upang makiisa sa plano ng Diyos na tayo'y magtagumpay, na tayo'y magkaroon ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So sisimulan ko na po yung sermon ko. Kanina, introduction pa lang yon. Sabihin mo sa katabi mo, umayos ka. So first, be steadfast. Magpakatatag. Ang pinagmumula ng katatagan ay ang ganap na pagkaunawa sa mga bagay na iyong pinaniniwalaan. Kailangan ganap mong nauunawaan ang iyong pinaniniwalaan. Kailangan ganap mong paniwalaan ang iyong sinasampalatayanan. Kapag sigurado ka sa iyong pinaniniwalaan, hindi ka parang bata na madaling maakit ng ibang katuruan. Katulad ng sinasabi
sa Ephesians 4:14 and 15. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Alam nyo, minsan po, sa paglalakad ni Paul sa Athens, ay napansin niya na puno ng mga Diyos-Diyosan ang siyudad. Ganito ang sabi ni Paul sa Acts 17:23. For as I walked around and looked carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription, to an unknown God. Now what you worship as something unknown, I am going to proclaim to you. Alam nyo, doon po kasi sa Athens, paramihan ng Diyos doon. Mas marami kang Diyos na kilala, mas okay. Kaya baka daw merong makalusot, baka merong Diyos na walang pangalan, hindi nakilala, kaya meron silang dambana sa Diyos na hindi ko kilala. Nang lubos na makilala ng mga alagad ni Jesus, ang ating Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, mula sa pagiging mahina't marupok, sila'y naging matatag, matibay at singtibay ng bato, na tulad ni Pedro na hindi na kinatakutan nang maunawaan nila at makilala yung kanilang sinasampalatayanan kahit kamatayan. Hindi na nila kinatakutan. Kailangang lubos ninyong maunawaan ang misyon ng Iglesia upang manatili kayong matatag sa inyong paglilingkod. There is only one mission of the church, the Great Commission, written in Matthew 28:19 and 20. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I will be with you always to the very end of the age. Kailangang lubos ninyong maunawaan ang tungkulin ng tao upang manatili kayong matatag sa inyong pananampalataya. There is only one duty of man, according to Ecclesiastes 12:13. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Second, be unmovable. Huwag matinag. You should not allow anything and anyone to hinder you from reaching the finish line. Kailangang magkaroon kayo ng sapat na tapang upang harapin ang kaaway, gaano man ito kalakas o karami. Your adversary may be a Goliath, but because of your faith in Jesus, there is always a David in you. Di ba pinapalakpakan yon? Alam nyo, sa U.S. Armed Forces, ang pinakamataas na karangalang maaaring matanggap ng isang sundalo ay ang Medal of Honor. Ito'y pinagkakaloob sa isang sundalong hinarap ng buong tapang ang mga kaaway kahit nahigit ang kanilang lakas at bilang. Saan humuhugot ng tapang ang isang sundalong tulad nito? Doon sa malinaw na pangitain ng kinabukasan. Doon sa destinasyong gusto niyang marating. Handa siyang mapabilang sa mga sundalong nag-alay ng buhay alang-alang sa bayan. Ang pinagugutan ng katatagan ay ang misyon,
Ang pinaguhugutan ng pagiging hindi natitinag ay ang vision. Bilang individual at bilang iglesia, kailangang maging malinaw ang inyong mission at vision. And sabi sa Philippians 3:14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Friends, Christian life is a journey to which heaven is the destination. Ang langit ang tinatanaw nating destinasyon sa ating paglalakbay espiritual. Kung tiyak mo kung saan ka pupunta, alam mo na kung ikaw ay nakarating. Dahil kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, paano mo masasabing nakarating na ako? Kung alam mo kung saan ka pupunta, alam mo na kung ikaw ay naliligaw. Pero kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, ligaw ka na, hindi mo pa alam. Kailangan tayong maging matatag at hindi natitinag sa ating pag-asa. Hebrews 6:19 says, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. Kailangan tayong maging matatag at hindi natitinag sa ating pananampalataya. 1 John 5:4 says, for everyone born of God overcomes the world. Ang ating matatag at hindi natitinag na pag-asa at pananampalataya ay tinutumbasan naman ng Diyos ng hindi natitinag na pag-ibig, unfailing love. Lamentations 3:22 says, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Tayo'y papagitna sa kaaway na marami at fully armed. Ngunit huwag matakot, sapagkat marami rin tayo at aarmasan tayo ng Diyos. Ephesians 6:13 says, therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Sa mga sumusunod na verses sa Ephesians 6, sinabi ng ating belt ay ang truth, ang ating breastplate ay ang righteousness, ang ating combat shoes ay ang ating readiness to preach the gospel, ang ating shield ay ang ating faith, ang ating helmet ay ang ating salvation, at ang ating sword ay ang salita ng Diyos. Walang lusot ang kaaway. Third, always abounding in the work of the Lord. Maging masipag palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin ng abounding ay nag-uumapaw na paglilingkod, tuloy-tuloy at hindi humihintong paglilingkod, hindi nababawasan ang intensity, parang lindol na palakas ng palakas, parang bagyo na patindi ng patindi. Hindi sapat na malinaw lamang ang ating mission at vision. Kailangang malinaw ding nakalatag ang mga gawain na bawat isang gawain ay tumutulong sa katuparan ng mission and vision. Pagkatapos ninyong mangarap, kailangan kayong bumangon at gumawa, sapagkat kung wala kayong gagawin, ang pangarap ninyo ay mananatiling pangarap at baka mauwi pa sa bangungot. Habang busy ka sa Panginoon, hindi makapapasok ang kaaway. Pero sa sandaling ikaw ay mag-slow down, sa sandaling wala ka nang iniisip at ginagawa sa Panginoon,
doon aatake ang kaaway. May matandang kasabihan ng an idle mind is the devil's workshop. Sa panahong ikaw ay tatamad-tamad, doon magtatrabaho si Satanas. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang tatamad-tamad. Always abounding in the work of the Lord means always aspiring for excellence. Hindi pwede ang pwede na. Kailangang inaabot natin yung excellence, yung lampas sa normal, yung mas maganda sa maganda, better than best, hindi lamang ordinary, kundi extraordinary. Yung ordinary ay galing sa atin, yung extra ay galing sa Diyos. Kaya dahil sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, nagiging extraordinary tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Extraordinary yan. Ang pag-abot sa excellence ay nangangahulugan ng katapangan at kahandaang harapin ang panganib ng pagbabago. Yes, it is very difficult to introduce change, but that is the only way to live. Meron pong isang philosopher ang nagsabi, if you do not change, if you do not innovate, you die. Tingnan mo yung katabi mo. Buhay pa yan. Minsan, magdamag nang nanguhuli ng isda sina Pedro, ay wala pa silang nahuhuli. Can you imagine yung frustration ng isang fisherman na magdamag nanguhuli, walang nahuli? Ang utos sa kanila ng ating Panginoon ayon sa Lucas 5:4 ito, pumalaot kayo at ihulog ang lambat upang manghuli. Ano po ang nangyari? Nung sila'y pumalaot, nung sila'y pumunta doon sa mas malalim na lugar, ganito po ang tala sa Lucas 5:6, ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang lambat. Kaya pala wala silang mahuli, ay naroon lamang sila sa tabi-tabi. Mapanganib nga sa laot, ngunit naroon ang mga isda. Bilang iglesia, kailangan palawakin ninyo ang inyong teritoryo. Huwag lamang kayong magkasya sa tabi-tabi. Kailangan magsagawa kayo ng mga bago at kakaibang uri ng paglilingkod. Kailangang maiba naman. Sabi nga ni Albert Einstein, kapag pare-pareho lang ang ginagawa natin, tapos mag-expect tayo ng ibang resulta, abay, isa kang baliw. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang baliw. Fourth, at ito na po ang panghuli. Sabihin mo sa katabi mo, purihin ng Diyos, panghuli na. Believe that your labor in the Lord is not in vain. Paniwalaan mong hindi nasasayang ang iyong pagpapagal sa Panginoon. Nangangahulugan ito ng pangingibabaw ng espiritu ng pagtatagumpay. The sense of victory. Panghihinaan ka ng loob. Kapag naiisip mong tila walang nangyayari sa iyong pagpapagal para sa Panginoon,
Pero kapatid, hindi totoong walang nangyayari. May nangyayari. Madalas, ang mga pagbabago ay nangyayari ng tahimik, dahan-dahan. Madalas, ang mga pagbabago o madalas ang Diyos kung kumilos ay tahimik. God moves in silence. Bihira pong sumigaw ang Diyos. Hindi katulad natin, pag meron tayong gustong baguhin, sigaw tayo ng sigaw. God moves in silence. Wika ni Mother Teresa, God cannot be found in noise and restlessness. God is the friend of silence. See how nature, trees and flowers and grass grow in silence. See the stars, the moon and the sun, how they move in silence. Anumang itinanim sa pangalan ng Panginoon ay siguradong lalago at aanihin sa takdang panahon. Kailangan lamang maging matyaga sa paghihintay, katulad ng katyagaan ng isang magsasaka na naghihintay sa panahon ng ani. Lalo kang magpursigi kung tila walang nangyayari. Don't quit. Wala yan sa vocabulary ng isang tunay na tagasunod ni Jesus. Baka mananalo ka na'y noon ka pa huminto. Baka malapit ka na sa finish line ay noon ka pa tumigil. Sabi sa isang istansa ng tulang Don't Quit ni John Greenleaf Whittier, sabi niya, so stick to the fight when you are hardest hit. It is when things seem wrong that you must not quit. Paano magtatagumpay bilang individual at iglesia? Makiisa sa plano ng Diyos tungo sa kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Tandaan, be steadfast, magpakatatag, be unmovable, huwag matinag, always abounding in the work of the Lord, maging masipag palagi sa paglilingkod sa Panginoon, and believe that your labor in the Lord is not in vain. Paniwalaan mong hindi nasasayang ang iyong pagpapagal sa Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakahina naman ang palakpak na yan. Yan ay para sa Panginoon. Napakahina yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Oh Lord, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, I proclaim blessings upon this church. I proclaim blessings upon these people. Let your blessings flow. Hallelujah. God bless you.